Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1391. Naisip ni Lu Wenxing na si Yezuan ay naghihintay ng kamatayan dahil hindi na niya magagamit ang kanyang teleportation skill. Hindi niya inaasahan na hinihintay niya ito. Tama na yan. Tumango si Yezuan. Masyadong tamad si Lu Wenxing para mag-alala. Tumingin siya kina Song Suijing at Song Kaiju na nasa likod ni Yezuan. Two ungrateful wretches, sinanay kita ng 3 taon. How dare you betray me? Galit na sigaw ni Lu Wenyo. Ikaw matandang bruha, maliwanag na ikaw ang pilit na dumukot sa aming magkapatid, tapos ngayon kami pa ang nagtaksil sa iyo. Lumapit si Song Kaiju at nagtanong. Ngumuso si Lu Wenxing at hindi nagsalita. Sinubukan niyang burahin o aisil ang mga alaala ni na Song Suijing at Song Kaiju, ngunit hindi niya alam kung bakit palagi siyang nabigo. Kung nagtagumpay siya, sina Song Suijing at Song Kaiju ay nakalusot sa Nirvana Levi Sham. Brat, kamag-anak ka ba ng taong Samaira sa Yinyang Temple? Tanong ni Lu Wenyo. Oo. Nang marinig ito, direktang tumango si Yezuan at sinabing, kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili sa pag-provoke sa maling tao. Ang branch hall sa kabilang panig ng UNCC region ay talagang ninakawan ng isang pares ng magkakapatid na reincarnator. Sa daan, isang longevity stage powerhouse ang nagligtas sa kanila. Kasabay nito, maginhawa nilang sinira ang iyong Yin Yang Saint Hall. Ano? Kinilig sina Lu Wenxing at Lu Wenyo nang marinig nila ito. Reincarnator. Ang isang reincarnator ay hindi bababa sa isang rebirth state powerhouse sa kanyang nakaraang buhay. Ito ang kaharian pagkatapos ng antas na walang kamatayan. Ang dalawa sa kanila ay nag-cultivate ng higit sa 800 taon at nasa Levi 1 lang sila ng immortal level. Hindi banggitin ang isang powerhouse ng rebirth state, sila ay mga langgam sa harap ng isang Levi 3 o 4 na walang kamatayang antas ng powerhouse. Hindi nila akalain na magbubunsod sila ng isang reincarnator. Pagkatapos, hindi nila masisisi ang sinuman sa pagkawasak ng templo. Sino sila? Bagamat hindi niya kayang guluhin ang mga ito, hindi maiwasang magtanong ni Lu Wenxing. Nolan Bing at Nolan Jia. Kilala sila bilang Xuanming Duo. Dahan-daang sumagot si Yezuan. Ang Xuanming Duo. Naalala ni na Lu Wenyo at Lu Wenxing ang pangalang ito. Bagamat maaaring hindi sila makapaghiganti, kinailangan nilang gumamit ng paghihiganti upang hikayatin ang kanilang sarili. Marahil, makakatagpo sila ng isang hindi inaasahang pagkikita bago ang kanilang wakas at makapasok sa rebirth state. Good. Kahit hindi ikaw ang Samaira sa templo, tiyak na mamamatay ka ngayon. Pagkatapos magsalita ni Lu Wenxing, muling nagsalita si Lu Wenyo. Anak, mayroon ka bang huling salita? Wala akong huling salita, may gusto lang akong itanong. Sagot ni Yezuan. Magtanong. Panipi. Sabay na sabi ni Lu Wenxing at Lu Wenyo, puno ng panunuya ang kanilang mga boses. Paano ka napunta sa Panglay Divine Land? Si Yezuan ay dumiretso sa punto. Ngayong nailigtas na niya sina Song Suijing at Song Kaiju, kailangan na lang niyang patayin ang Yin Yang Old Ancestor para makabalik sa Panglay. Kung sinabi sa kanila ng matandang ninuno ni Yin Yang ang lokasyon ng Trans-Realm Teleportation Array, makakapagtipid ito sa kanila ng maraming pagsisikap. I see. Gusto mo pang bumalik sa Panglay Divine Land. Kinaikit ni Lu Wenxing ang kanyang mga mata at sinabing, walang masamang sabihin sa iyo. May isang pamilyang Lu sa hilaga ng Yin Yang Temple. Kinokontrol nila ang isang one-way teleportation array. Dumating ako sa Panglay Divine Land mula sa hanay na iyon. Ang pamilya Lu. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Alam niya na ang apelyido ng Yin Yang ancestor ay Lu. Ang nakatatandang kapatid ay tinawag na Lu Wenxing at ang nakababatang kapatid na babae ay tinawag na Lu Wenyo. Pagkatapos, may kaugnayan ba ang Yin Yang ancestor sa pamilya Lu? Hindi interesado si Yezuan sa tanong na ito. Dahil alam niya ang lokasyon ng teleportation array, ang susunod na hakbang ay patayin ang Yin Yang ancestor. Boy, mula sa iyong mga mata, iniisip mo bang patayin ako sa iyong ika-7 antas ng Nirvana Realm Cultivation? Ngumisi si Lu Wenxing. Ang isang ika-7 antas ng Nirvana Realm Cultivator ay isang langgam lamang sa kanyang mga mata.
Gayunpaman, nag-aalala siya tungkol sa Fox Girl. Mukhang wala siya sa malapit. Ang Fox Girl na iyon ay kaya pang patayin ang kanyang unang disipulo. Kailangang malaman ng isa na ang Fox Girl ay nasa ikapitong antas lamang ng Nirvana Realm noong panahong iyon. Tingnan natin kung mapapatay kita o hindi. Bahagyang itinaas ni Yezuan ang sulok ng kanyang bibig. Siya ay handa na para sa labanan. Hanggat pinatay nila ang ninuno ni Yin Yang, maaari silang umuwi. Kayong dalawa, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. As long as willing kayong makipagtulungan, I will save his life. What do you think? Biglang sinulyapan ni Lu Wenyu si Song Suijing at Adjudicator Song. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagmura si Adjudicator Song, "Go to hell, you old witch. Magkakatuwaan ka mamaya. How dare you?" Fine, pagkatapos kong patayin ang batang ito, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa iyong guro. Galit na galit si Lu Wenyu. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagdilim ang langit. Dark Night Sky Curtain. Whoosh! Nagkusa si Wei Zhenchen na umatake. Siya ay naging isang stream ng liwanag at tumangay patungo sa Yin Yang Ancestor. Kasabay nito, ipinagpalat din ni Yezuan ang ikapitong antas ng Nirvana Realm Burning Sky Peel at nilamon ito. Halika! Hinawakan ni Yezuan ang Scarlet Flame Sword at marahas na nilaslas ang Yin Yang Ancestor. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Isang Golden Flame Dragon ang biglang sumalakay. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Yezuan ang Unparalleled Flame Dragon Slash, ngunit ang ordinaryong Unparalleled Flame Dragon Slash. Gusto niyang magpanggap na mahina siya. Sa ganitong paraan, ibababa ng Yin Yang Ancestor ang kanyang bantay at magkakaroon sila ng mas mataas na tsansa na manalo. Sa labanang ito, dapat bumagsak ang isa sa kanila. Ang bawat katiyakan ay napakahalaga. Mayroon kang kakayanan, ngunit ikaw ay masyadong walang muwang kung sa tingin mo ay maaari mong labanan laban sa amin sa pamamagitan lamang nito. Malamig na bamantong hininga si Lu Wenxing. Isang bola ng Nirvana Fire ang biglang lumitaw sa kanyang mga kamay. Hindi, ito ay hindi Nirvana Fire, ngunit isang exotic flame. Fire Cloud Flame. Nagulat si Yezuan. Dahil sa pagsupil sa kaharian, ang kanyang insightful eye ay hindi makakita sa katawan ng Yin Yang Ancestor. Ang Fire Cloud Flame na ito ay iba sa nakuha niya mula sa sect leader ng Burning Cloud Sect. Ang Fire Cloud Flame na ito ay hindi na isang exotic flame, ngunit isang Fire Cloud Flame na ginawang Nirvana Fire. Nangangahulugan ito na ang pag-atake ng Yin Yang Ancestor ay magiging napakalakas. Ginamit ng Yin Yang Ancestor ang Fire Cloud Flame para mag-set up ng Flame Barrier. Agad na bumagsak ang Golden Flame Dragon nang tumama ito sa barrier. Hindi lang iyon, ngunit kahit si Wei Zhenchen ay hindi makalusot sa Fire Cloud Flame Barrier. Hindi ito nasunog hanggang sa abo. Ang sandata na ito ay hindi masama. Panipi, malamig na ngumisi si Lu Wenxing, bahagyang nagulat. Maaaring masunog ng Fire Cloud Flame ang ikalimang antas ng Divine Artifact na maging abo, ngunit hindi ginawa ni Wei Zhenchen. Ito ay hindi maiiwasan dahil si Wei Zhenchen ay may Immortal Phoenix Bloodline ngayon, kaya ang kanyang pagtutol sa apoy ay napakataas. Paano siya masusunog ng exotic flame? Gayunpaman, hindi ito sineseryoso ng Yin Yang Ancestor, at pinahintulutan ito ng huli na umatake. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hanggat susundin mo ako, hindi ko siya papatayin. Kaya ko pa siyang sanayin tulad ng kung paano kita sinanay, sabi ni Lu Wenxing. Kabanata 1392. Siyempre, napakahusay din ng kakayahan ni Yezuan. Napakabihirang para sa isang 7th level na Nirvana Realm Martial Artist na makapagpakita ng lakas ng pakikipaglaban ng 9th level Nirvana Realm Martial Artist. Kahit sa buong pamilya ni Lu, bihira siya. Sa kasamaang palad, hindi niya alam kung ilang trump card mayroon si Yezuan. Sa tingin mo ba ikaw lang ang may Fire Cloud Flame? Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Binuksan niya ang kanyang kaliwang kamay, at lumitaw ang isa pang kulay kahel na ulap. Iyon ay ang Fire Cloud Flame. Ano? Nagulat sina Lu Wenxing at Lu Wenyu. Bakit si Yezuan ay mayroon ding 88th ranked Exceptional Flame, ang Fire Cloud Flame? Alam nila na ang Burning Cloud Sect ay may Fire Cloud Flame. Pagkatapos ng lahat, ang sect leader ng Burning Cloud Sect ay may kaugnayan sa pamilyang Lu.
Ang fire cloud flame na iyon ay ibinigay ng pamilya Lo. Gayunpaman, bakit mayroon din ito si Yezuan? Tumpak nilang naramdaman na ang fire cloud flame na ito ay pino. Ito ay Nirvana fire, hindi isang exceptional flame. Hindi nila alam na si Yezuan ay sumanib sa maraming exceptional flames bago ito. Ang exceptional flame rangkang ay batay sa isang tiyak na rangkang. Kung pinino ng isa ang isang exceptional flame na mataas ang ranggo, ang exceptional flames na napino noon ay matatakpan. Sa makatuwid, ang mga epekto ng exceptional flames tulad ng Eternal Earth Core Fire at ang Ice Silum Flame ay natabunan ng Fire Cloud Flame. Kayong dalawang matandang halimaw, subukang muli ang hakbang na ito. Sa sandaling ito, biglang umatake si Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Noong nakaraang pagkakataon, ginamit lang ng Peerless Flame Dragon Slash ang kanyang True Chi at All Creations Force. Sa pagkakataong ito, idinagdag niya ang Fire Cloud Flame. Bilang karagdagan, naroon ang pagdaragdag ng kapangyarihan ng apoy ng Immortal Phoenix Bloodline. Ang pag-ataking ito ay hindi mahina. Kung tumama ito sa isang peak na 9th level na Nirvana Realm Martial Artist, sapat na ito para patayin siya. Gayunpaman, ito ay wala sa Yin Yang Ancestor na nasa Longevity Realm. Dagandong, tinamaan pa rin ng Golden Flame Dragon ang Fire Cloud Flame Barrier ng Yin Yang Ancestor. Sa isang Dagandong, ang Golden Flame Dragon at ang Fire Cloud Flame Barrier ay sabay na nawala. Sinira ni Yezuan ang depensa ng Yin Yang Ancestor. Maging ang ninuno ni Yin Yang ay nabigla sa tagpong ito. Ito ba talaga ang nakakasakit na lakas ng isang martial artist sa ikapitong antas ng Rebirth Realm? Ang batang ito, lubhang nabigla sina Lu Wenxing at Lu Wenyu habang bumubulong sila sa kanilang isipan. Sa wala pang 3 taon, si Yezuan ay nakapasok sa ikapitong antas ng Nirvana Realm mula sa Second Tribulation Supreme Realm. Ito ay talagang hindi maisip. Mula sa Second Tribulation Supreme Realm hanggang sa Ninth Tribulation Supreme Realm, pagkatapos ng Supreme Realm ay dumating ang 3 minor disasters of the Supreme Realm, na sinundan ng Manifestation Realm, Nether Passage Realm, Fulfillment Realm, Fragmentation Realm, at panghuli ang Nirvana Realm. Sina Song Suijing at Judge Song ay maingat niyang inaruga, isang eksperto sa Longevity Realm, ngunit nasa ikapitong antas pa lamang sila ng Nirvana Realm. Si Yezuan ay gumala sa mundo ng mag-isa, ngunit talagang naabot niya ang antas na ito sa loob lamang ng 3 taon. Ito ay imposible, dapat may sikreto sa batang ito. Napaisip sina Lu Wenxing at Lu Wenyu sa kanilang sarili. Dahil dito, ayaw na nilang patayin si Yezuan. Handa silang hulihin si Yezuan at hukayin ang sikreto sa likod ng mabilis na tagumpay ni Yezuan. Dahil hindi naiintindihan ng brat na ito, kaya natin gawin. Sabi ni Lu Wenxing sa loob-loob. Okay kuya, sagot ni Lu Wenyu. Sa susunod na sandali, ang kanilang mga figure ay kumislap at naging mga daloy ng liwanag na dumaan patungo kay Yezuan. Susunod, gagamitin nila ang kanilang buong lakas. Dumating na ang oras. Halika na. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan nang makita niya ito. Si Wei Zhenchen, na nasa ikasyam na antas ng Nirvana Realm, ay agad na naging libu-libong dugong espada at inatake ang Yin Yang Patriarchs. Hindi lamang iyon, ngunit lumitaw din si Luo Luo sa sandaling ito. Mata ng enchantment, bewitching technique, isang pink na eyeball ang lumitaw at tumitig sa Yin Yang Patriarchs. Si Luo Luo ay nasa ikawalong antas ng Nirvana Realm, na 2 antas lamang na mas mababa kaysa sa Yin Yang Patriarchs. Pagkatapos gamitin ang Eye of Enchantment, maaari niyang gamitin ang Bewitching Technique para maapektuhan ang Yin Yang Patriarchs. Bilang karagdagan, nagkaroon din ng Soul Attack si Yezuan. Ano? Ang Yin Yang Patriarchs, na naniningil pababa, ay natakot. Paano sila, na nasa Longevity Realm, ay maaapektuhan ng isang ilusyon? Bukod dito, ito ay isang ilusyon na maaaring maging sanhi ng kanilang paglabag sa kanilang mga tuntunin. Hindi, gumising ka agad. Nanlaki ang mga mata ni Lu Wenxing. Sa isang kisap mata, nabasag niya ang ilusyon ng bewitching technique. Gayunpaman, si Lu Wenyu, na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay mas mahina, ay nalubog pa rin sa ilusyon. This brat, how dare he think of such thing? Die! Galit na galit si Lu Wenxing. Buti na lang at iisa ang katawan nilang dalawa. Kahit na si Lu Wenyu ay nasa ilusyon,
si Lu Wenxing ay hindi. Ang bewitching technique ay espesyal na ginamit upang pigilan ang Yin-Yang Patriarchs. Kanina lang gustong hulihin ni Lu Wenxing si Ye Zuan. Gayunpaman, upang maprotektahan ang kanyang sarili, maaari lamang niyang patayin si Luo Luo, na lumitaw ng wala saan. Mamatay. Umungol si Lu Wenxing sa kanyang puso. Ang kanyang kanang kamay ay tumama gamit ang nagniningas na palad. Ang palad na ito ay ang longevity superpower. Kasabay ng epekto ng Fire Cloud Flame, kahit isang elite sa first level ng longevity realm ay mamamatay kung hindi sila mag-iingat, lalo pa si Luo Luo, na nasa 8th level lang ng Nirvana realm. Gayunpaman, nang tatama na ang palad kay Luo Luo, bigla siyang nawala sa hangin. Bang! Bagamat hindi tumama ang nagniningas na palad kay Luo Luo, sinira nito ang Eye of Enchantment. Kasabay nito, naramdaman ni Lu Wenxing ang lamig sa kanyang likod. Assassination Eye. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Sa pagkakataong ito, seryoso si Ye Zuan. Ang Assassination Eye ay minsang na-upgrade. Pagkatapos gamitin ito, ang lakas ng unang pag-atake ay tataas ng 30%. Kasama ng Unparalleled Flaming Dragon Slash, kahit ang Yin-Yang Patriarch ay hindi ito mahahadlangan. Bagamat ang Yin-Yang Patriarch ay isang elite ng longevity realm, hindi niya alam kung paano siya nakuha ni Ye Zuan. Gayunpaman, wala siyang panahon para isipin yun dahil nilamon na siya ng higanteng gintong nagniningas na dragon. Ang Unparalleled Flaming Dragon Slash ay ang ultimate move ni Mo Xiaoai. Sa orihinal, hindi ito maiintindihan ni Ye Zuan ng ganoon kabilis. Sa pagkakataong ito, sa tulong ni Luo Luo, nagawa niyang sumulong ng maaga. Ginamit ni Ye Zuan ang 1/5 ng kanyang chi para gamitin ang Unparalleled Flaming Dragon Slash. Ang ordinaryong Unparalleled Flaming Dragon Slash ay gumamit lamang ng 1/20 ng chi nito. Ang pagkonsumo ng chi ay 4 na beses kaysa sa Unparalleled Flaming Dragon Slash, ngunit ang kapangyarihan nito ay malamang na higit sa 4 na beses. Whoosh! Whoosh! Ang Yin-Yang Patriarch ay nilamon ng gintong nagniningas na dragon. Hindi siya nilamon. Sa halip, siya ay matalinong naipit sa dagwang bibig ng Golden Flaming Dragon at patuloy na umatras. Ang bilis talaga ng isang longevity realm elite. Wei Zhenchen. Mabilis na sigaw ni Ye Zuan sa kanyang isipan. Nakarating na si Wei Zhenchen sa likod ng Yin-Yang Patriarch, at libu-libong dugong espada ang tumakas na parang bagyo. Anak, huwag mo akong maliitin. Galit na sigaw ni Lu Wenxing. Pagkatapos, bigla siyang sumabog na may malakas na pagsabog ng chi, at talagang napailing ang Unparalleled Flaming Dragon Slash at Sword Storm. Ito ay, naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Ang isang longevity realm elite ay may habang buhay na hindi bababa sa 1,000 taon, ngunit ang ilang mga tao ay may napakaikling habang buhay. Bakit naman? Dahil kapag naabot ng isa ang longevity realm, malaya nilang masusunog ang kanilang habang buhay upang lumaban. Ngayon lang, sinunog ni Lu Wenxing ang kanyang limitadong haba ng buhay upang madagdagan ang lakas ng kanyang chi. Gayunpaman, upang hadlangan ang paglipat na ito, inubos niya ang 10 taon ng kanyang buhay. Kabanata 1393. Matagal nang narinig ni Ye Zuan ang kapangyarihan ng immortal level powerhouses. Ang mga tao sa antas na ito ay napakahirap pumatay dahil lahat sila ay maaaring magsunog ng kanilang habang buhay upang lumaban. Kung ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan, ang magkabilang panig ay kailangang sunugin ang kanilang habang buhay. Sa paglipas ng panahon, patuloy na bababa ang kanilang buhay. Kahit na ang nanalo ay nanalo, ang kanyang habang buhay ay lubos na mababawasan. Sa makatuwid, ang mga powerhouse na walang kamatayan sa antas ay magkakaroon ng bahagyang mas magandang ugali. Susubukan nilang pigilan ang kanilang mga sarili dahil kapag sila ay lumaban, ang magkabilang panig ay magdurusa. Halos walang kamatayang antas ng mga powerhouse na maaaring mabuhay hanggang sa dulo ng kanilang habang buhay. Kapag naabot nila ang antas na walang kamatayan, mas marami o hindi gaanong susunugan nila ang kanilang habang buhay upang lumaban. Ito rin ang dahilan kung bakit ganap na handa si Ye Zuan. Let's see kung mas lifespan ka o mas vital energy ko. Ang mga mata ni Ye Zuan ay kumikislap nang muli siyang umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katumbas na Flame Dragon Slash.
Isa pang malaking gintong apoy na dragon ang tumangay palabas. Magkakalat, si Lu Wenxing ay walang oras na maawa sa kanyang habang buhay at muling sumuntok. Ngayon lang siya tinambangan at hindi nakapag-react sa oras, kaya sinunog niya ang kanyang habang buhay para lumaban. This time, ginamit lang niya ang buong lakas niya. Dagandong, sa isang iglap, ang gintong apoy na dragon ay sumabog. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling nagpakita si Luo Luo at ginamit ang bewitching art kay Lu Wenxing. Bilang karagdagan, patuloy ding ginagamit ni Ye Zuan ang Eye of the Soul at ang nakakabighaning sining. Sa patuloy na pag-atake, sa wakas ay nagkaroon ng ilang problema si Lu Wenyo. Naku, nagsisimula ng tanggihan ang katawan ko. Ilang sandali pa ay maghiwa-hiwalay na. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Lu Wenxing. Hindi niya akalain na ganito pala siya gagampanan ng ilang Nirvana Realm Brats. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Sa sandaling ito, nag-scan siya sa kanyang espiritual na kahulugan at biglang nakaisip ng paraan. Kidnap Song Suijing o Adjudicator Song. Humph! Napansin ni Ye Zuan ang hitsura sa kanyang mga mata at muling namula, pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katumbas na Flame Dragon Slash. Bago pa makatalikod si Patriarch Yin Yang, ang gintong apoy na dragon ay umatake na. Kinailangan niyang itaas ang kamay para ipagtanggol. Dagandong. Ang Golden Flame Dragon ay natalo, ngunit sa sandaling ang Golden Flame Dragon ay nawala, isang gintong slash ang biglang tumama. Bang! Ang flame barrier sa katawan ni Patriarch Yin Yang ay biglang bumagsak. Sa kabilang banda, muling sumalakay ang bagyong talam. Nakakainis ka, maging abo mo ako. Sigaw ni Patriarch Yin Yang at muling sinampal ang grupo ng espada. Sa pagkakataong ito, sinunog niya ang kanyang habang buhay, na napakalakas. Gayunpaman, nang ang higanteng naglalagablab na palad ay nabasag sa Heaven-Shaking Sword, biglang kumislap ang figure ni Ye Zuan at muling umikot sa likod ni Ancestor Yin Yang. Sa pagkakataong ito, iginuhit ni Ye Zuan ang kanyang pana gamit ang dalawang kamay. Killing Intent Explosion. Walang katumbas na Flame Dragon Slash. Flame Cloud Palm. Nang marinig ang umaalulong na hangin sa likuran niya, nagdilim ang mukha ng matandang ninuno na si Yin Yang. This time, hindi na siya makatakas. Dagandong, si Patriarch Yin Yang ay ipinadala sa paglipad. Hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Namutla ang mukha niya. Sa totoo lang, maaaring supilan ni Ye Zuan si Ancestor Yin Yang sa simula pa lang at hindi siya binigyan ng pagkakataong umatake. Bakit naman? Si Song Suijing at Adjudicator Song ay kinidnap sa loob ng halos 3 taon. Bagamat nailigtas sila, paano naman ang interes sa nakalipas na 3 taon? Ang pagpatay kay Patriarch Yin Yang tulad nito ay magiging napakadali sa kanya. Sa makatuwid, gusto ni Ye Zuan na makita silang magkawatak-watak. Si Patriarch Yin Yang ay magkasama ng higit sa 800 taon at hindi kailanman nagkawatak-watak. Kung sila ay pinaghiwa-hiwalay ni Ye Zuan, babagsak ba sila? Charm. Nakakakabiganing pusok teknik. Sa kabilang panig, ipinagpatuloy ni Luo Luo ang kanyang pag-atake sa kaluluwa. Una, gumamit siya ng alindog para pahinain ang kaluluwa ng kalaban. Pagkatapos, ginamit niya ang Bewitching Heart Technique para bitag si Lu Wenyo sa isang ilusyon. Kung siya ay sumalakay, si Patriarch Yin Yang ay patay na. Si Lu Wenxing, na ipinadala sa paglipad, sa wakas ay naunawaan ang plano ni Ye Zuan. Nang maramdaman niya ang kalagayan ng kanyang kapatid, sa wakas ay natarante siya. Hindi mo magagawa ito. Bulalas ni Lu Wenxing. Pwede mong agawin ang asawa ko sa araw ng kasal ko. Bakit hindi ko magawa? Ngumisi si Ye Zuan at muling umatake. Killing Intent Explosion. Walang katumbas na Flame Dragon Slash. Fire Cloud Palm. Hindi nakaiwas si Patriarch Yin Yang at napilitang sunugin ang kanyang habang buhay upang harangan ang pag-atake. Nasunog na niya ang ilang dekada ng kanyang buhay. Sa tansya niya, halos 200 taon na lang ang natitira sa kanya. Ngayon, mahigit 100 taon na lang ang natitira niya. Mamamatay na siya saglit. Gayunpaman, hindi tiyak kung makakapit siya hanggang sa maubos ang kanyang habang buhay. Habang si Patriarch Yin Yang ay dahado, si Ye Zuan ay agad na sinundan ng isa pang pag-atake. Si Patriarch Yin Yang ay ganap na walang magawa.
Dahil sa bewitching heart technique, ang katawan ni Patriarch Yin Yang ay sumailalim din sa ilang pagbabago. Ang kanyang vital energy flow ay bumagal ng hindi bababa sa 30%, at nagpapakita na siya ng mga palatandaan ng pagkawatak-watak. Hindi, galit na sigaw ni Lu Wenxing. Gayunpaman, si Lu Wenyo ay nakulong pa rin sa ilusyon. Matapos magsanib ang yin at yang, ang lakas ng kaluluwa ng pinagsanib na tao ay lubos na hihina at maidaragdag sa pangunahing katawan. Hindi na nagising si Lu Wenyo mula nang mahulog siya sa ilusyon. Sa oras na ito, kasama na niya si Lu Wenxing sa ilusyon. Hindi ate, tumigil ka na. Sigaw ni Lu Wenxing sa kanyang puso. Gayunpaman, si Lu Wenyo ay nakulong pa rin sa ilusyon at hindi niya maalis ang sarili. Sa oras na ito, isang figure ang tumubo sa likod ni Lu Wenxing. Si Lu Wenyo yun, na malapit nang maghiwalay. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, agad na pinalakas ni Yezuan ang kanyang pag-atake. Hindi niya gustong patayin si Patriarch Yin Yang, ngunit gusto niyang makita sa mukha ni Patriarch Yin Yang ang kawalan ng pag-asa. Bumababa na rin ang buhay ni Patriarch Yin Yang. Di nagtagal, ang kanyang habang buhay ay bumaba sa wala pang 100 taon. Sa oras na ito, biglang ginamit ni Yezuan ang Eye of Assassination at lumitaw sa likod ni Patriarch Yin Yang. Tapos, binato niya ng suntok. Bang! Si Patriarch Yin Yang ay pinadalang lumipad muli. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang damit ay biglang napunit habang siya ay pinalipad. Pagkawatak-watak. Suijing, Luoluo, ipikit mo ang iyong mga mata at huwag kang tumingin. Nagmamadaling pinaalalahanan sila ni Yezuan. Kahit hindi niya sabihin, ayaw tumingin ng dalawang babae. Sa kabutihang palad, ang mga damit lamang ni Patriarch Yin Yang ang napunit. Si Lu Wenyo ang nalantad, hindi si Lu Wenxing. Kapag ang isang yin at yang na tao ay nagkawatak-watak, ang kanilang antas ng paglilinang ay bababa. Sa oras na ito, sina Lu Wenxing at Lu Wenyo ay bumagsak na sa ikasyam na antas ng yugto ng nirvana. Kung gusto ni Yezuan na patayin sila ngayon, ito ay isang piraso ng cake. Ito ay imposible, ito ay imposible. Umuungal si Lu Wenxing sa langit. Matapos ang pagsasama-sama ng higit sa 800 taon, sila ay talagang nagkawatak-watak ngayon. Ito ay labis para sa kanya upang tiisin. Sa kabilang panig, si Lu Wenyo ay nakalutang sa lupa. Bagamat nagkawatak-watak na siya, nasa ilusyon pa rin siya. Ang kanyang mga kamay ay gumagala sa kanyang katawan, at paminsan-minsan ay gumagawa siya ng tunog. Nang makita ito, kumislap ang mga mata ni Yezuan. Ang dalawa sa kanyang harapan ay mga matandang halimaw na nabuhay ng daan-daang taon. Si Yezuan ay natural na walang interes sa kanilang mga katawan. Kabanata 1394, Yin Yang Patriarch, deserve mo ito. Dahan-daang lumapit si Yezuan. Mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Galit na iniangat ni Lu Wenxing ang kanyang ulo at nagngangalit na mga ngipin. Hindi ko alam kung paano ako mamamatay, pero alam kong malapit ka nang mamatay. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, 2 beses na kumikislap ang kanyang mga mata. Ding! Kontroli ng matagumpay. Ding! Kontroli ng matagumpay. 2 system notification ang tumunog. Si Lu Wenxing at Lu Wenyo, na ang lakas ng kaluluwa ay lubhang nabawasan, ay direktang kinokontrol ni Yezuan. Pagbati, guru. Tapos, nagising din si Lu Wenyo. Pagkatapos, siya at si Lu Wenxing ay lumuhod at magalang na yumuko. Mahirap isipin na ang dalawang mayabang na tao na gustong sumuko kay Yezuan ay nakaluhod na ngayon sa lupa at yumuko kay Yezuan. Masyadong mabilis ang pagbabagong ito para tanggapin ng mga ordinaryong tao. Haha, ang dalawang matandang halimaw na ito ay nararapat dito. Lumakad si Songju ng may malalaking hakbang. Alam niya na silang dalawa ay nasa ilalim na ng kontrol ni Yezuan. Agad niyang hinawakan ang kwelyo ni Lu Wenxing at sinampal ito ng ilang beses. Pulang-pula ang mukha ni Lu Wenxing at umuugong ang kanyang ulo. Naglalabas din siya ng galit nitong nakaraang 2 taon. Pagkatapos ng lahat, sa araw ng kasal ni Yezuan, nagpakasal din siya sa isang asawa. Magkasama sila. Suijing, gusto mo bang? Biglang lumingon si Yezuan at nagtanong. No need. It's enough to see you again. Umiling si Song Suijing at sinulyapan ng hubad na si Lu Wenyo na naiinis. Okay,
Bahagyang tumango si Yezuan. Kumikislap ang kanyang mga mata nang kunin niya ang interspatial ring mula sa kamay ni Lu Wenxing. Sabay tanong niya, tapos na ang laban na ito. Ang matandang ninuno na si Yin Yang ay tiyak na mamamatay sa huli, ngunit siya ay may pakinabang pa rin sa kanila. Halimbawa, alam ba niya ang tungkol sa Nine Netherwind Flame? Totoo ba na ang pamilya Lu ay may cross-realm teleportation array sa Panglay Divine Land? Bilang karagdagan, may isang bagay na mas interesado si Yezuan. Kakayahang divine na naghahanap ng kaluluwa. Hiniling ni Yezuan sa Yin Yang Patriarch na isulat ang banal na kakayahan na ito, pagkatapos ay kinopya niya ito. Ding! Matagumpay na nakopya ang soul-searching divine ability. Ding! Ang soul-searching divine ability ay maaaring ganap na pagsamahin sa Eye of the Soul. Gusto mo bang magpatuloy? Ang notification ng system na ito ay lampas sa inaasahan ni Yezuan. Oo, agad niyang sagot sa isip niya. Ding! Fusion! Ding! Natutunan ng host ang Eye of the Divine Ability. Hindi rin yun inaasahan ni Yezuan. Agad niyang ginamit ang kanyang Eye of the Soul kay Lu Wenxing. Higit pa rito, hindi mabilis na mababawi ng Immortal Divine Phoenix Bloodline ang kapangyarihan nito sa mata. Hindi na kinailangan ni Yezuan ng ilang segundo bago niya naramdaman ang pananakit ng kanyang mga mata. Gayunpaman, sa ilang segundong iyon, nakakita siya ng isang bagay na kawili-wili. Nakakita siya ng mapa ng kayamanan sa interspatial ring ng Yin Yang Patriarch. Bulong ni Yezuan, lumingon siya at nagtanong, saan nanggaling ito? Nakuha ko ito nang nagkataon noong nasa 50s ako. Pagkatapos ng daan-daang taon ng paghahanap, isa lang ang mahahanap ko. Sagot ni Lu Wenxing, kalimutan mo na, hindi siya pinansin ni Yezuan at itinapon ito sa devouring space. Ang Yin Yang Patriarch ay naghahanap para sa Heavenly Treasure Map na ito sa loob ng daan-daang taon, ngunit wala siyang mahanap na anumang pahiwatig. Gayunpaman, ang treasure map na ito ay tinawag na Heavenly Treasure Map. Lampas ito sa inaasahan ni Yezuan. Kung ito ay hindi isang pagmamalabas, kung gayon ito ay isang tunay na kayamanan. Hindi mapapawi ang galit ko kung hayaan silang mamatay ng ganito. Suijing, Luoluo, lumayo ka. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Yezuan. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Song Suijing at Luoluo. Tila may gagawin si Yezuan na hindi angkop sa mga bata. Masunarang umalis ang dalawang babae, kasunod si Wei Zhenchen. Para naman kay Judge Song, gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni Yezuan. Kuya, anong gagawin mo? Curious na tanong ni Judge Song. Ang sulok ng bibig ni Yezuan ay nagpakita ng isang masamang ngiti, ngunit hindi niya sinagot ang tanong na ito. 2 beses na kumikislap ang mga mata niya. Nakakamangha sining ng puso. Nakakamangha sining ng puso. Si Lu Wenxing at Lu Wenyo, na nasa ika-9 na antas lamang ng Nirvana Realm, ay biglang nahulog sa isang ilusyon. Alam na ni Judge Song ang susunod na mangyayari. Fuck, kuya. Ang bigat talaga ng panlasa mo. More than 1,600 years old na sila, hindi napigil ang mapatawa ni Judge Song. Gayunpaman, bago bumaba ang kanyang boses, tumalikod si Yezuan at hakbang-hakbang na umalis. Para naman kay Judge Song, pagkatapos na sumulyap kay Yezuan, nagpasya din siyang manatili at manood. Sino ang may mabigat na lasa? Gayunpaman, sina Lu Wenxing at Lu Wenyo ay nakulong sina Judge Song at Song Suijing sa loob ng halos 3 taon. Araw-araw, bilang karagdagan sa paglilinang, sila ay nakintal din sa mga pag-iisip. Kung hindi dahil sa hindi niya kayang talunin ang mga ito, tinaga na sana sila ni Judge Song ng kanyang palakol. Ngayon, nagkaroon ng magandang pagkakataon para sa paghihiganti. Paano niya ito hinayaan? Makalipas ang ilang segundo, hindi na nakatiis sina Lu Wenxing at Lu Wenyu at nagsimula na sila ng hindi nararapat na aktibidad. Pa! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Umikot si Judge Song at tumalikod para sundan si Yezuan. Gayunpaman, pagkatapos ng 5 segundo. Fuck, tapos na sa loob ng 5 segundo. Nanginginig si Judge Song na nakatalikod lang at naglakad ng ilang hakbang. Gaano kabilis iyon? 5 segundo. 5 segundo lang. Gayunpaman, totoo rin na 800 taon nang magkasama ang magkapatid. Not to mention doing it, once the mind had that kind of thought, there would be a crisis of disintegration, so it was normal.
Sa oras na ito, narinig din ni Yezuan, na naglakad ng isang dosenang hakbang, ang paggalaw. Matapos pamitik ng 2 beses ang kanyang mga mata ay nagbigay siya ng kung anong uri ng utos sa dalawa. Kotsa, kotsa, 2 malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Napilipit ang leeg ni na Lu Wenxing at Lu Wenyo. Isa pa, alam nila ang buhay ng isa't isa. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ang 2 linya ng system prompt ay tumunog, na nagpapahiwatig na sina Lu Wenxing at Lu Wenyo ay nahulog. Nagtapon si Yezuan ng Nirvana Fire nang hindi lumingon. Huff, huff, huff. Nagsimulang masunog ang bangkay ng matandang ninuno ni Yin Yang at hindi nagtagal ay naging abo. Ngayong nalutas na ang usapin ng matandang ninuno ni Yin Yang, si Yezuan at ang 2 pa ay maaaring ituring na naghihiganti. Gayunpaman, si Yezuan ay natigil pa rin sa ika-7 antas ng Nirvana Realm. Sa makatuwid, kinailangan niyang hanapin ang mysterious flame upang makapasok sa ika-8 antas ng Nirvana Realm, na siyang 9 Netherwind Flame. Sa kabutihang palad, ang Yin Yang Old Ancestor ay nagsiwalat na ang pamilya Lu ay mayroong 9 Netherwind Flame. Gayunpaman, ang pamilya Lu ay may higit sa isang powerhouse ng Immortality Realm. Ito ay isang malaking pamilya na may libu-libong taon ng pamana, kaya kailangan pa rin ni Yezuan na magplano. Young Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bumalik sa Panglay Divine Land. Tanong ni Luo Luo. Oo, nagkataon na ang pamilyang Lu ay may 9 Netherwind Flame. Kailangan kong makuha ito. Pagkatapos, dadaan tayo sa teleportation array ng pamilya Lu at babalik sa Panglay Divine Land. Tumango si Yezuan. Kabanata 1395. Ngayong patay na ang Yin Yang Ancestor, makakauwi na tayo sa wakas. Ngumisi si Adjudicator Song. Nakidnap din siya sa araw ng kasal niya, kaya magdaraos siya ng bagong kasal pagbalik niya. Sige, dito muna kayo. Bilasan ko na ang lakad ko. Tumango si Yezuan. Parehong nasa 7th level ng Nirvana Realm si Song Suijing at Adjudicator Song, ngunit malapit na silang makapasok sa 8th level ng Nirvana Realm. Ang Old Tree ay malapit na ring makapasok sa 8th level ng Nirvana Realm. Sa pagdaragdag ni Wei Zhenchen, na nasa 9th level ng Nirvana Realm, hindi sila malalagay sa panganib hanggat walang darating na eksperto sa Longevity Realm. Nakahanap silang 4 ng matutuluyan, at pagkatapos ay sinimulan ni Yezuan ang kanyang paglalakbay. Para naman kay Luo Luo, nanatili siya sa lugar ng pagtatanim upang magtanim. Gamit ang cultivation resources ng Yin Yang Ancestor, tinansya niya na makakalusot siya sa 9th level ng Nirvana Realm sa loob ng 3 araw nang hindi hihigit sa 3 araw. Gayunpaman, habang nagmamadali si Yezuan sa pamilya Lu, may nangyari sa pamilya Lu. Ancestor, hindi maganda. Isang dalubhasa ng Lu family ang nagmamadaling sumugod sa isang mansyon sa kaibuturan ng Lu family. Anong problema? Bakit ka ba nagmamadali? Binuksan ang tarangkahan ng looban, ngunit walang lumabas. Isang matandang boses lang ang narinig. Si Lu Wenxing at ang Life Jade Token ni Lu Wenyo ay nabasag. Ang eksperto ng pamilya Lu ay nagulat ng totoo. Ano? Biglang nanginig ang matandang boses, at sa sumunod na sandali, isang figure ang sumugod palabas ng mansyon at nawala sa isang kisap mata. Maaaring i-condense ng isang Longevity Realm expert ang isang Life Jade Token. Kung nabasag ang Life Jade Token, ibig sabihin ay patay na ang tao. Ngayong nabasag na ang Life Jade Token ni Lu Wenxing at Lu Wenyo, nangangahulugan ito na bumagsak na sila. Matapos sumugod ang Ancestor of the Lu family, sumugod siya sa Ancestral Hall ng Lu family. Matapos tingnang mabuti, nalaman niyang nabasag na ang Life Jade Token ni Lu Wenxing at Lu Wenyo. Xingye, Yu, Ang ninuno ng pamilya Lu ay isang matandang babae na nagngangalang Lu Bingzhen. Sina Lu Wenxing at Lu Wenyo, na ang Jade Plate of Life ay nabasag, ay ang kanyang anak na lalaki at babae. Sina Lu Wenxing at Lu Wenyo ay nilinang bilang isa at kinasusuklaman ng pamilya Lu, kaya iniwan nilang 2 ang pamilya Lu. Gayunpaman, sila ay mga anak pa rin ng ninuno ng pamilyang Lu, kaya ang Jade Tablet of Life ay nakatago pa rin sa Ancestral Hall. May kabuuang 6 na Life Jade Token sa Ancestral Hall ng pamilya Lu. 2 sila Lu Wenxing at Lu Wenyo.
Maliban kay Lu Bingzhen, ang pamilya Lu ay may 3 immortal level na powerhouse. Ngayong patay na ang 2 immortal na antas, isa itong malaking dagok sa pamilya Lu. Ang Sacred Hall ng Yin Yang ay unang nawasak. Si Xingye at Yu Per ay namatay din pagkatapos hilingin sa akin na imbestigahan ang bagay na ito. Tila na-provoke nila ang isang malakas na kalaban. Habang iniisip ni Lu Bingzhen ang sarili, kumislap ang kanyang anyo at nakarating siya sa harap ng isang mansyon. Lola, bakit ka nandito? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas ng mansyon na nagtataka at tumingin kay Lu Bingzhen. Patay na ang tito at tiya mo. Sabi ni Lu Bingzhen na may malungkot na ekspresyon. Patay. Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Si Lu Bingzhen ay may 3 anak sa kabuuan. Ang kanyang panganay na anak na lalaki, si Lu Wenyang, ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Lu Wenxing, at ang kanyang ikatlong anak na babae, si Lu Wenyu. Ang kanyang panganay na anak, si Lu Wenyang, ay inampun ni Lu Bingzhen at ng kanyang asawa noong mga unang taon. Hindi siya ang kanyang biological na anak. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay anak ni Lu Wenyang, si Lulan. Isa rin siyang ninuno ng pamilyang Lu at isang immortal level Levi isa. Sina Lu Wenxing at Lu Wenyu ang kanyang tiyuhin at tiyahin. Tama, nabasag na ang life jade token nila. Gusto kong mag-imbestiga ka, sabi ni Lu Bingzhen. Nawasak lang ang Sacred Hall ng Yin Yang, at sunod-sunod na namatay ang tiyuhin at tiya ko. Nag-isip sandali si Lulan at tumango. Sige, pupunta ako ngayon. Mag-ingat, hindi na kayang mawala pa ng pamilya Lu, paalala ni Lu Bingzhen. Oo, Lola. Pagkatapos sumagot, si Lulan ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril sa pamilya Lu. Ang pamilyang Lu ay talagang hindi kadugo kay Lu Bingzhen dahil inampun niya si Lu Wenyang. Gayunpaman, itinayo niya ang pamilya Lu ng mag-isa. Siya ay namamahala sa pamilya Lu sa loob ng 1,000 taon. Ngayong malapit na ang kanyang oras, kung ang pamilya Lu ay mawawalan pa ng mga eksperto sa antas ng immortal, tiyak na bababa sila sa hinaharap. Baka mapuksa pa sila ng mga puwersa sa paligid. Sa sandaling ito, nagmamadali si Ye Zuan sa pamilya Lu. Una niyang sinira ang kawalan at nakarating sa lambak, pagkatapos ay tumungo sa hilaga. Sa bilis niya, aabutin siya ng mga 3 araw bago makarating sa pamilya Lu. Sa loob ng 3 araw, malamang na makapasok si Luo Luo sa ika-9 na antas ng Nirvana. Sa oras na iyon, magkakaroon siya ng kumpiyansa na labanan ng buong pamilya Lu. Gayunpaman, pagkatapos ng 1 araw na paglalakbay, isang malakas na aura ang biglang pumasok sa kanyang saklaw ng pangunawa. Whoosh! Huminto ang figure sa harap ni Ye Zuan at nagtanong sa tono ng pagtatanong, saan ka nanggaling? Sinulyapan siya ni Ye Zuan at sinabing, Senyor, may problema ba? Maaaring i-condense ng mga eksperto sa immortal level ang Life Jade Token. Dati, sinabi ni Lu Wenxing na ang kanilang Life Jade Token ay nasa pamilyang Lu. Walang maraming puwersa na may mga eksperto sa antas ng immortal dito. Ngayong lumitaw na ang isang immortal level na eksperto, malamang na ipinadala siya ng pamilya Lu upang mag-imbestiga. Tanungin kita, saan ka nanggaling? Dinilat ni Lulan ang kanyang mga mata. Nakikita niya na si Ye Zuan ay nasa ika-7 antas lamang ng Nirvana. Sa kanyang mga mata, ang antas ng pagtatanim na ito ay parang langgam, kaya't hinamak niya na gumawa ng hakbang sa kanya. Galing ka sa pamilya Lu, tama. Sa sandaling ito, biglang pinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Ha! Nang marinig niya ito, nang inig si Lulan. Hindi niya inaasahan na mahulaan ni Ye Zuan ang kanyang pagkakakilanlan ng ganoon kabilis. Pinatay ko sina Lu Wenxing at Lu Wenyu. Tulad ng pagtataka ni Lulan, sinabi sa kanya ni Ye Zuan ang totoo. Ang pangungusap na ito ay natakot kay Lulan. Nandito siya para imbestigahan ang pagkamatay ni na Lu Wenxing at Lu Wenyu, ngunit ngayon, biglang, isang Nirvana brat sa ika-7 antas ang nagsabi sa kanya na pinatay niya ang isang immortal level na eksperto. Hindi ba ito panaginip? Anong joke? Sa tingin mo kaya mong pumatay ng immortal level expert? Malamig na ngumuso si Lulan. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Yin Yang Patriarch ay mas malakas kaysa sa kanya, ngunit si Ye Zuan ay nasa ika-7 antas lamang ng Nirvana Realm. Ang pagkakaiba sa lakas ay parang langit at lupa. Paano niya kaya siya napatay?
Gayunpaman, alam talaga ni Yezuan ang mga pangalan nina Lu Wenxing at Lu Wenyu, at alam pa niyang patay na sila. Parang may alam siya, pinatay ko sila, maniwala ka man o hindi. Kung wala nang iba, aalis muna ako. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, nilaibat niya si Lulan at nagwalas sa malayo. How dare you? Sinabi ko bang pwede kang umalis? Sigaw ni Lulan sa mahinang boses. Itinaas niya ang kanyang kamay at naghanda upang hulihin si Yezuan. Kung ganoon ay nililigawan mo si kamatayan. Biglang tumalikod si Yezuan at itinaas ang kanyang espada. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na nagniningas na dragon slash. Ang gininto ang naglalagablab na dragon na ito ay bumangga sa True Energy Giant Palm ni Lulan. Ngunit nakakagulat, ang pag-atake ni Lulan ay talagang nagkalat. Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ni Lulan, na labis na ikinagulat ni Lulan. Kabanata 1396. Sa mga mata ni Lulan, kahit isang martial artist sa tuktok ng Nirvana Realm ay isang langgam lang. Ang paglusot sa isang malaking kaharian ay parang pag-abot sa langit sa isang hakbang. Malaki ang pagkakaiba, hindi banggitin, si Yezuan ay nasa ikapitong yugto pa lamang ng Nirvana Realm. Nagkaroon ng pagkakaiba sa tatlong kaharian. Kakaiba ang batang ito, baka alam niya ang nangyari. Nagningning ang mga mata ni Lulan at muling umatake. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kamay para mag-counter-attack, ngunit mabilis na umatras ang kanyang figure, dahilan para isipin ng kanyang kalaban na siya ay tumatakas. Haha, bata, hindi ka ba masyadong mayabang? Sa tingin mo makakatakas ka sa akin? Tumawa si Lulan at umatake gamit ang dalawang kamay. Si Yezuan ay walang magawa. Isang immortal level na powerhouse ang umaatake sa kanya, ngunit pakiramdam niya ay mas mataas siya. Hindi niya talaga alam kung saan nanggaling iyon. Ang taong ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa Yinyang Patriarch. Hindi niya ako kakampi sa one-on-one na labanan. Napaisip si Yezuan at ipinaalam kay Luo-Luo, na nagtatanim sa lugar ng pagtatanim. Agad na tumigil si Luo-Luo sa paglilinang at lumitaw sa kaliwa ni Lulan. 9 Reincarnation Flash, direktang umatake si Luo-Luo pagkatapos niyang magpakita. Ano, hindi maintindihan ni Lulan ang sitwasyon. Silang dalawa lang ang nandito. Bakit may Fox Girl dito? Isa pa, napakabilis niya. Magwala ka. Inatake ni Lulan gamit ang kanyang palad, ngunit mabilis itong naiwasan ni Luo-Luo. 9 Reincarnation Flash, pangalawang flash. 9 Reincarnation Flash, ikatlong flash. Sa isang kisap mata, si Luo-Luo ay nasa harap ni Lulan. 9 Reincarnation Flash, pang-apat na flash. Whoosh! Dumilim ang mukha ni Lulan at nanginginig ang puso. Sobrang bilis. Ang ika-apat na flash ng 9 Reincarnation Flash ay hindi mas mabagal kaysa sa isang immortal level powerhouse. Nagulat si Lulan at itinaas ang kamay para hamarang. Swish! Naputol ang dalawang daliri ni Lulan. Pinatunayan ng sakit na ipinadala sa kanyang utak na hindi ito panaginip. Ngunit sa sandaling ito, biglang ginamit ni Yezuan ang kanyang ultimate move. Burning Sky Peel. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na True Flame Dragon Slash. Isang malaking gintong Flame Dragon ang sumugod na parang isang prehistoric giant beast at agad na nilamon si Lulan. Nadama ni Lulan na nasa panganib ang kanyang buhay sa unang pagkakataon sa nakalipas na 100 taon. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon mula noong siya ay nakalusot sa immortal level. Ang kombinasyon ng isang ikapitong antas ng Rebirth Realm Martial Artist at isang ikawalong antas ng Rebirth Realm Martial Artist ay talagang pinilit siyang sunugin ang kanyang habang buhay upang harangan ang kanilang mga pag-atake, at ito ay naging dahilan upang siya ay mapahiya. Scram! Galit na galit si Lulan. Inipon niya ang kanyang chi at pinaghiwalay ang Golden Flame Dragon, kasama ang Eye of Destruction na nakatago sa loob. Ngunit sa sandaling ito, 9 Reincarnation Flash, 5th Flash. Hiss! Muling bumili si Luo-Luo, ang kanyang figure ay dumaan kay Lulan. Sa malutong na tunog, nahiwalay ang ulo ni Lulan sa kanyang katawan. Ang zinki sa kanyang katawan ay agad na nawalan ng kontrol at nasunog ng gintong apoy na dragon. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang narinig. Isa pang immortal level powerhouse ang namatay. Magandang koordinasyon. Nakangiting sabi ni Yezuan kay Luo-Luo.
Nakakamangha talaga ang Immortal Phoenix bloodline na ito. Agad na gumaling ang Zenki ko. Hindi mapigilan ni Luoluo na purihin. Ang Immortal Phoenix bloodline ay may napakalakas na kakayahan sa pagbawi at detoxification. Bilang karagdagan, pinataas din nito ang pag-atake ng sunog at paglaban sa sunog. Ito ay talagang napakabuti. Bumalik ka muna at magtanim. Ipapadala ko ang mga gamit. Sabi ni Yezuan sa kanya. Okay, tumango si Luoluo bilang tugon. Pagkatapos, ipinadala siya ni Yezuan sa planting space at nagpatuloy sa paglilinang. Pagkatapos, mabilis na sumugod si Yezuan at pinanatili ang Chen Kun Ring ni Lulan. Talagang pinadalisay ni Lulan ang isang uri ng mystical flame, ngunit dahil minamaliit niya si Yezuan, pinatay siya ni Luoluo. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ang 30% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban at namatay ng hindi alam kung bakit. Matapos makuha ni Yezuan ang Chen Kun Ring ni Lulan, ipinadala niya ang cultivation resources sa planting space para sa Luoluo. Matapos ang pagkamatay ng Yin Yang Patriarch, si Wei Zhenchen ay nasa tuktok na ng Nirvana Stage Level 9. Gayunpaman, dahil hindi tumaas ang level ni Yezuan, natigil din siya sa level na ito. Sa makatuwid, ang mga ores at cultivation resources na hindi niya kailangan ay naipon. Mayroon talagang immortal level na heaven-reaching beast na bangkay. Kapag bumalik ako sa Old Tree, dapat itong makalusot sa Nirvana Stage Level 9. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Karaniwang hinihigop ng matandang puno ang kanyang dugo para makalusot. Siyempre, maaari din itong lumunin ng mga bangkay. Kung mas mataas ang antas, mas mabuti. Ang bangkay ng immortal na antas ng heaven-reaching beast ay natural na hindi kasing ganda ng dugo ni Yezuan. Sa kasamaang palad, wala na ang kaluluwa ng immortal na antas na heaven-reaching beast. Ang pamilya Lu ay may kabuuang 6 na immortal level na patriarch. Bukod kina Lu Wenxing at Lu Wenyo, isa pa ang namatay, kaya 3 na lang ang natitira. Sa 3 ito, ang isa sa kanila ay nasa immortal level 2. Siya ay si Lu Wenyo at ang ina ni Lu Wenxing. Panipi, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Dati, ang Yin Yang Patriarch ay nagsiwalat ng lahat ng mga sekreto ng pamilya Lu, na hindi nag-iiwan ng kahit isa. Bilang karagdagan sa ilang mga bagay sa Yin at Yang Ring, alam ni Yezuan na ang pinatay niya ay tinatawag na Lulan. Siya ay anak ni Lu Wenxing at kapatid ni Lu Wenyo, ibig sabihin ay pamangkin nila ito. Para sa natitirang 2 patriarch ng pamilyang Lu na walang kamatayan, ang isa ay tinawag na Lu Wenyang at ang isa ay tinawag na Lu Feng. Si Lu Wenyang ang ama ni Lulan at ang target ni Yezuan sa pagkakataong ito. Ito ay dahil ang susi sa tagumpay ni Yezuan, ang 9 Serenity's Wind Flame, ay nasa kanyang mga kamay. Para kay Lu Feng, siya ang pinakamataas na henyo ng pamilya Lu. Gumugol lamang siya ng 200 taon upang makapasok sa antas ng immortal. Matapos maabot ang yugto ng Nirvana, ang bawat yugto ay tataas ng malaki ng habang buhay ng isang tao. Sa makatuwid, maraming mga tao ang naantala sa panganganak ng mga bata upang tumuon sa paglilinang. Ang ilang mga tao ay nanganak lamang kapag sila ay 100 taong gulang, habang ang iba ay nanganak lamang kapag sila ay 100 taong gulang. Sa ganitong paraan, hindi sila maabala. Ang pamilya Lu ay pumanaw sa loob ng libu-libong taon. Kung sila ay tulad ng mga ordinaryong tao na may isang henerasyon sa kanilang 20s, kung gayon ang populasyon ay masyadong nakakatakot. Bukod dito, hindi ito madaling pangasiwaan dahil ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay masyadong nakakalat. Mas mainam na ay zentralisa ang mga ito. Sa makatuwid, ang populasyon ng pamilyang Lu ay napanatili sa humigit kumulang 1,000 katao. Ang 1,000 taong ito ay pawang mga elite. Kung noon pa man, hanggat ninakawan ni Yezuan ang pamilya Lu, malamang na makakapasok siya sa ika-9 na antas ng Nirvana Stage. Sa kasamaang palad, tumanggap siya ng isang espesyal na misyon sa pag-level at hindi makuha ang mga itinalagang item. Gaano man karaming makalangit at makalupang kayamanan ang mayroon siya, wala itong silbi. Matapos patayin si Lulan, naglakbay si Yezuan ng 2 araw at sa wakas ay nakarating sa pamilya Lu. Gayunpaman, hindi siya pumasok. Sa halip, naghintay siya sa labas ng pamilya Lu dahil hindi pa nakakalusot si Luoluo. Hindi pa banggitin ang patriarch na si Lu Bingzhen, na nasa Levi 2,
hindi niya kayang harapin ang dalawang immortal level na patriarch. Sa makatuwid, mas mabuting hintayin muna si Luoluo na makalusot, kung sakali. Napakabilis, makalipas ang 2 oras. Ding! Nakalusot si Luoluo. Nasa Nirvana Stage 9 na siya. Sa wakas ay tumunog ang tunog ng notification ng system. Nakalusot si Luoluo sa Nirvana Stage 9. Ngayon, hindi siya natatakot sa sinuman sa pamilya Luo. Kabanata 1397. Sige, simulan na natin. Matapos marinig ang notification ng system, sa wakas ay humakbang si Ye Zuan patungo sa pamilya Luo. Sir, may problema po ba? Bago pa siya makalapit sa pamilya Luo, hinarang siya ng isang gwardya. Ang pamilya Luo ay higit na makapangyarihan kaysa sa templo ng Yin Yang. Isa lang sa mga gwardya ang nasa Nirvana Stage Level 7. Gayunpaman, bago matapos ng guard ang kanyang sentensya, kontrolado na siya ng Eye of Soul ni Ye Zuan. Dalhin mo ako kay Lu Wenyang, utos ni Ye Zuan sa bantay sa ere. Master, wala akong awtoridad. Naglakad ang gwardya kay Ye Zuan at mahinang sinabi. Kung gayon, dalhin mo ako sa may awtoridad. Sabi ni Ye Zuan, 3 lang ang immortal level powerhouse sa Lu family. Sila ay sina Lu Bingzhen, Lu Wenyang, at Lu Feng, na nasa Nirvana Stage Level 2. Maliban sa kanila, wala nang ibang immortal level powerhouses. Sa makatuwid, kayang kontrolin ng Eye of Soul ni Ye Zuan ang lahat maliban sa kanilang 3. Tumango ang gwardya at dinala si Ye Zuan sa pamilya Lu. Ang target ni Ye Zuan sa pagkakataong ito ay si Lu Wenyang. Hanggat maaari niyang makuha ang 9 Netherwind Flames, makakalusot siya sa Nirvana Stage Level 8. Sa panahong iyon, makakapatay na siya ng isang immortal level powerhouse na mag-isa. Hindi nagtagal, dinala ng gwardya si Ye Zuan sa isang tao. Isa itong mayordomo ng pamilya Lu. Mata ng kaluluwa. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ang mayordomo, na nasa Nirvana Stage Level 9, ay agad na kinokontrol ni Ye Zuan. Pagkatapos, binigyan siya ni Ye Zuan ng isa pang utos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mayordomo ay walang awtoridad na makipag-ugnayan kay Lu Wenyang, kaya dinala niya si Ye Zuan upang hanapin muli. Sa pagkakataong ito, dinala niya si Ye Zuan upang hanapin ang apo ni Lu Wenyang. Walang pagpipilian si Ye Zuan kundi kontrolin ang apo ni Lu Wenyang. Sa wakas, mahahanap na niya si Lu Wenyang. Sa kanyang makapangyarihang Eye of Perception, naramdaman ni Ye Zuan na papalapit na siya sa isang immortal level powerhouse. Lolo, nandyan ka ba? Sigaw ng apo ni Lu Wenyang mula sa labas ng mansyon. Hindi lang sino man ang makapasok sa lugar na ito. Ang bilang ng mga taong maaaring pumasok ay mabibilang sa isang banda. Klang! Nang hamina ang kanyang boses, bumukas ang pinto sa looban, at isang malalim na boses ang umalangaw mula sa loob. Ano ito? Sumagot si Sun Tzu, nakakuha ng balita ang isang kaibigan ko tungkol sa 9 Serenities Wind Flame. Oh! Nang marinig ito ni Lu Wenyang, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumakbo palabas. 9 Nether Wind Flame. Lumabas si Lu Wenyang at tiningnan ang kanyang apo at si Ye Zuan, na nasa ika-7 antas ng Nirvana Stage. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla niyang napagtanto na may isa pang figure sa paligid niya. Luoluo, Eye of Charm. Napakadali para kay Luoluo, na nasa ika-9 na antas ng Nirvana Realm, na gamitin ang Eyes of Charm para kontrolin ang isang taong mas mataas sa kanya. Sa isang kisap mata, si Lu Wenyang ay napasuko. Nakuha niya ang 9 Serenities Wind Flame. Agad na sumugod si Ye Zuan at hinubad ang kanyang interspatial ring. Gayunpaman, ang nagparamdam kay Ye Zuan na walang magawa ay walang 9 Serenities Wind Flame sa loob. Saan napunta ang 9 Serenities Wind Flame? Nagtatakang tanong ni Ye Zuan. Hindi ko mapino ang 9 Serenities Wind Flame pagkatapos ng mga dekada, kaya ibinigay ko ito kay Lu Feng. Sagot ni Lu Wenyang. Lu Feng. Siya ang kasalukuyang numero 1 henyo ng pamilya Lu. Nakapasok na siya sa immortality stage matapos mag-cultivate ng wala pang 200 taon. Nang inig si Ye Zuan nang marinig niya ito, tinanong niya, kailan mo ito ibinigay sa kanya? Kalahating taon na ang nakalipas. Sagot ni Lu Wenyang, maraming bagay ang maaaring mangyari sa kalahating taon. Kung ang 9 Serenities Wind Flame ay pino, ito ay isang trahedya. Dalhin mo ako agad sa kanya.
Sigaw ni Yezuan sa mahinang boses. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa kalangitan. Sino ang nang-ahas na maging napakapangahas sa pamilya Lu? Isang matandang boses ang narinig. Ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo at itinuon ang kanyang mga mata. Isang figure ang mabilis na lumalapit mula sa labas ng kanyang eye of perception. Ang bilis niyan. Nasa Levi 2 siya ng immortality stage. Dapat siya ang ninuno ng pamilya Lu Bingzhen. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Naisip niya na tiyak na naramdaman ni Lu Bingzhen ang aura ng Eye of Enchantment ni Luo Luo noong ginamit niya ito. Kung iyon ang kaso, hindi na kailangang itago pa. Nakalusot si Luo Luo sa Levi Sham ng Nirvana stage at kinokontrol si Lu Wenyang, na nasa immortality stage. Paano kung nasa Levi 2 siya ng immortality stage? Young Master, pipigilan ko siya. Biglang lumipad si Luo Luo sa langit. Sige, ingat ka. Tumango si Yezuan at sinabi kay Lu Wenyang, dalhin mo ako kay Lu Feng. Oo, magalang na tumango si Lu Wenyang. Sa kabutihang palad, si Lu Feng ay naglilinang sa pamilyang Lu. Kung hindi, kailangan nilang hanapin siya. Sa di kalayuan, labis na namangha si Lu Bingzhen nang makita niya si Lu Wenyang na dinala ni Yezuan. Ito ay hindi kapanipaniwala na ang isang Levi 7 Nirvana stage at isang Levi Sham na Nirvana stage ay maaaring makontrol ang isang immortality stage. Bata, lumayas ka sa harapan ko. Galit na galit si Lu Bingzhen. Sinampal niya si Luo Luo, 100-fold Fox Demon Clone, purifying demonic lotus flame. Nag-transform si Luo Luo sa daan-daang clone at bumuo ng nagniningas na lotus. Pagkatapos, sinira niya ito. Boom! Isang shockwave ang humampas sa lugar. Mabuti na lang at hindi mahina ang mga nakatira sa malapit. Gayunpaman, nagsuka sila ng dugo mula sa shockwave. Ang isang Levi Sham na Nirvana stage martial artist ay talagang may lakas na makipaglaban sa isang Levi 2 ng immortality stage. Nakakakilabot. Sa malayo, si Lu Feng, na pinipino ang 9 Netherwind Flame sa kanyang tirahan, ay narinig ang dagandong ni Lu Bingzhen at lumabas upang tingnan. Nakita niya sina Lu Wenyang at Yezuan na sumugod sa kanya. Ancestor, anong nangyari? Nagtatakang tanong ni Lu Feng. Ang lahat sa pamilyang Lu, maliban kay Lu Bingzhen, Lu Wenxing, at Lu Wenyo, ay mga anak ni Lu Wenyang. Sa makatuwid, normal para kay Lu Feng na tawagin si Lu Wenyang bilang ancestor. Lu Feng, bigyan mo ako ng 9 Netherwind Flame ngayon. Nag-aalalang sabi ni Lu Wenyang. Ang 9 Netherwind Flame ay orihinal na ibinigay kay Lu Feng ni Lu Wenyang. Nang makita ni Lu Feng ang reaksyon ni Lu Wenyang, inilabas niya ang 9 Netherwind Flame mula sa kanyang interspatial ring at inihagis ito kay Lu Wenyang. Gayunpaman, nabigla si Lu Feng sa susunod na sandali. Nakita niya si Lu Wenyang na ipinasa ang 9 Netherwind Flame sa Levi 7 Nirvana stage martial artist sa likod niya matapos itong matanggap. Binigay niya. Nanlaki ang mga mata ni Lu Feng. Pagkatapos, naramdaman niyang biglang lumakas ang aura ni Yezuan. Ding! Nilamon ng host ang 9 Netherwind Flame. Ding! Host has broken through. Host is currently at Levi 8 Nirvana stage. Ding! Nakumpleto na ng host ang espesyal na level up na misyon. Isang beses na nalampasan ni Wei Zhenchen ang limitasyon ng antas. Nagulat si Yezuan sa system notification. Si Wei Zhenchen ay hindi na pinaghihigpitan ng kanyang antas. Nangangahulugan ito na si Wei Zhenchen ay maaaring makalusot upang maging isang level 6 na divine weapon, na siya ring immortal. Stage. Gayunpaman, biglang nakakita si Yezuan ng Levi isang immortal stage na label sa likod ni Wei Zhenchen. Nangangahulugan ito na si Wei Zhenchen ay maaaring makalusot sa Levi isang immortal stage ngayon. Haha, hindi napigilan ni Yezuan na matawa sa kanyang puso. Sa kanya kinain ang mga ores na naipon niya kanina. Ding! Naabot na ng host ang rurok ng Levi 8 Nirvana stage. Kabanata 1398. Ding! Naabot na ng host ang rurok ng Nirvana stage level 8. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen at kasalukuyang nasa immortality stage level 1. Tumunog ang dalawa pang system notification. Sinulyapan ni Yezuan ang heavenly flame na susunod niyang kailangan, pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata. Mata ng kaluluwa. Ginamit ang hakbang na ito kay Lu Feng. Katatapos lang ni Lu Feng sa immortality stage at mas mahina kaysa kay Lu Wenyang.
Gayunpaman, mas mataas pa rin siya ng 2 antas kaysa kay Yezuan. Nabigo ang Eye of Soul ni Yezuan sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nang gamitin ni Yezuan ang kanyang Eye of Soul, biglang kumilos si Lu Wenyang. Boom! Dama po ang kamao ni Lu Wenyang sa dibdib ni Lu Feng. Dumura si Lu Feng ng isang subo ng dugo at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit ibibigay ng kanyang ninuno ang 9 Netherwind Flames sa iba. Hindi rin niya maintindihan kung bakit siya aatake at sasaktan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, naunawaan niya. Mata ng kaluluwa. Ding! Kontroli ng matagumpay. Si Lu Feng ay kinokontrol din ni Yezuan. Ang pamilyang Luo ay naiwan lamang kay Lu Bingzhen, na nasa Immortality Stage Level 2. Ngayon, kinailangang harapin ni Lu Bingzhen ang 4 na powerhouse ng Immortality Stage. Kung nandito si Wei Zhenchen, 5 sila. Gayunpaman, nasa malayo si Wei Zhenchen at pinuprotektahan niya si Song Suijing at Adjudicator Song. Nang makita ni Lu Bingzhen si Lu Wenyang na kumilos at dinala si Lu Feng upang sumunod sa likod ni Yezuan, nanlamig ang kanyang puso. Tila kinokontrol din si Lu Feng. Sino kayo? Naguguluhang tanong ni Lu Bingzhen. Kung sila ay mga powerhouse ng Immortality Stage, ayos lang. Gayunpaman, sina Yezuan at Luo Luo ay mga powerhouse lamang ng Nirvana Stage. Ito ay masyadong kakaiba, hindi kaya nagbago ang mundo. Maaaring ang Nirvana Stage ay pagkatapos ng Immortality Stage. Sumuko ka sa akin at sisiguraduhin ko ang kaligtasan ng pamilya Lumo. Kung hindi, mamamatay agad silang dalawa. Ang malamig na boses ni Yezuan ay nahulog sa tainga ni Lu Bingzhen. Biglang may naisip si Lu Bingzhen at nagtatakang nagtanong, ikaw ang Samire sa Yinyang Temple. Ang Yinyang Temple ay sinira ng 2 Samsara Traveler, hindi ako. Mahinahong sagot ni Yezuan. Reincarnator. Nanginginig si Lu Bingzhen at hindi napigil ang tumigil. Pagkatapos mag-isip sandali, nagtanong siya, kung susuko ako sa iyo, paano kung babalik ka sa iyong salita? Kung gusto kitang patayin, hindi ka mabubuhay ng higit sa 10 segundo. Kung gusto kong sirain ang iyong pamilyang Lu, hindi hihigit sa 10 segundo. Hindi sinagot ni Yezuan ang tanong. Nagsalita lang siya ng totoo. Nagawa ni Luo Luo na pigilan si Lu Bingzhen ng mag-isa. Ngayong nakapasok na si Yezuan sa ika-8 antas ng Nirvana Realm, ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Luo Luo. Bilang karagdagan kina Lu Wenyang at Lu Feng, kung talagang maglalaban sila, babagsak si Lu Bingzhen sa loob ng 10 segundo. Nang makitang nag-aalangan si Lu Bingzhen, nagpatuloy si Yezuan, bibigyan kita ng 3 segundo para isaalang-alang. Pagkatapos ng 3 segundo, personal mong masasaksihan ang pagkawasak ng pamilya Lu. Ang 3 segundo ay napakabilis para sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman, para sa isang elite ng Immortal Realm, napakahaba nito. Sa loob ng 3 segundo, maiisip nila ang maraming bagay. Sa huli, nakompromiso si Lu Bingzhen at tumango, sige, nagpapasakop ako sa iyo. Sana ay tutuparin mo ang iyong pangako. Huwag kang mag-alala, hindi ako madaling mangako. Kapag pumayag ako, gagawin ko talaga. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, agad niyang ginamit ang kanyang soul eye kay Lu Bingzhen. Noong una, lumaban ang 1,000 taong gulang na si Lu Bingzhen. Ito ay normal. Kung tutuusin, may hindi sumusukong kalooban sa kanyang katawan. Matapos gamitin ni Yezuan ang kanyang soul eye sa pangatlong beses, isang system notification ang tumunog. Ding! Kontroli ng matagumpay. Si Lu Bingzhen, na nasa 2nd level ng Immortal Realm, ay naging mandirigman ni Yezuan. Kung lalaban si Lu Bingzhen, magiging mahirap na supilan siya kahit nagamit ang soul eye nito. Gayunpaman, si Lu Bingzhen ay binyantaan ni Yezuan, kaya pumayag lang siya. Gaya ng sinabi ni Yezuan, si Luo Luo lang ang makakapigil sa kanya. Kung ganoon, madaling sirain ni na Yezuan, Lu Wenyang, at Lu Feng ang pamilya Lu. Napakagaling. Matapos marinig ang notification ng system, tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Ang sigaw ni Lu Bingzhen ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Ngayong nakita nilang sumuko si Lu Bingzhen, nabigla silang hindi makapagsalita. Ang pinakamalakas na tao sa pamilya Lu ay talagang sumuko sa isang Nirvana Realm martial artist. Walang nang ahas na paniwalaan ito,
ngunit ito ang katotohanan. Ngayong nasakop na niya si Lu Bingzhen at nasa ilalim na niya ang pamilya Lu, oras na para kolektahin ang mga samsam sa digmaan. Sumuko sa kanya si Lu Bingzhen, kaya ayaw niyang maging masyadong malupit. Kung tutuusin, kailangan pang tumakbo ng pamilya Lu. Pagkatapos mangolekta ng mga samsam, oras na para magnegosyo. Nasaan ang Cross-Realm Teleportation Portal? Lumingon si Ye Zuan at tinanong si Lu Bingzhen. Nasa ilalim ng pamilya Lu. Sagot ni Lu Bingzhen. Okay, buksan mo. Gusto kong mag-teleport sa Panglei Divine Land. Pagkatapos magsalita ni Ye Zuan, sinira niya ang kawalan at direktang kinuha sina Song Suijing at George Song. Sa wakas, uuwi na sila. Ang Cross-Realm Teleportation Portal na ito ay mas advanced kaysa sa isa sa Panglei Divine Land. Maaari itong mag-teleport ng maraming tao ng sabay-sabay. Gayunpaman, mayroon lamang 3 tao si Ye Zuan, kaya hindi gaanong magastos. Bago umalis, inutusan din ni Ye Zuan si Lu Bingzhen na maghanap ng ilang bagay na kailangan niya. Halimbawa, ang Scarlet Blood Fire. Ang Scarlet Blood Fire ay nireranggo sa ika-84 sa Exceptional Flame List. Karaniwan itong ipinanganak sa katawan ng isang mahusay na mamamatay. Ang tinaguriang dakilang mamamatay ay isang mamamatay tao na pumatay ng hindi kumukurap. Sa walang dahilan, lilipulin nila ang isang buong pamilya. Pumatay sila para sa kasiyahan at pumatay ng 10,000 o kahit na daan-daang libong tao. Ito ang susi sa tagumpay ni Ye Zuan sa ika-9 na antas ng Nirvana Realm. Bilang karagdagan, hiniling ni Ye Zuan kay Lu Bingzhen na gawin ang kanyang makakaya upang mahanap ang Devourer Beast. Whoosh! Nagsimulang umikot ang Cross-Realm Teleportation Portal. Matapos sumikat ang nakakasilaw na liwanag, nagbago ang mga karera ni Ye Zuan, Song Suijing, at George Song. Nakarating na sila sa Panglei Divine Land. Balik na tayo. Hinawakan ni George Song ang kanyang ulo sa pagtataka. Oo, nandito na tayo. Tumango si Ye Zuan. Ang Yinyang Old Ancestor ay nakapunta na rin sa lugar na ito dati, kaya alam ni Ye Zuan kung nasaan ito. Gayunpaman, bago sila ay teleport pabalik, ang pangalawang clone ni Ye Zuan sa Eastern Continent ang unang dumating. Sunod-sunod na yabag ang dumaan. Si Song Suijing at George Song ay nanginginig at labis na. Nagpupuyat. Ako ito. Ang pangalawang clone ni Ye Zuan ay lumabas. Nagtipon ang 3 clone. Tara, uwi na tayo. Bago sumugod ang pangalawang clone, marami na siyang naiwan na Void Tracker, kaya kailangan lang nilang dumaan sa Void Door para makarating sa Blood Rock Sect. Matapos dumaan sa ilang Void Doors, sa wakas ay nakarating sila sa pasukan ng Blood Rock Continent. Pagkatapos, dumaan sila sa pasukan ng lihim na teritoryo. Nakabalik na sila sa Blood Rock Continent. Ang Yuan Chi ng langit at lupa dito ay masyadong manipis. Matapos dumaan sa pasukan ng lihim na teritoryo at bumalik sa Blood Rock Continent, hindi mapigilan ni George Song na sumimangot pagkatapos maramdaman ang Yuan Chi. Kabanata 1399. Tumango si Ye Zuan at sinabing, oo, mas masahol pa ito kaysa sa Sacred Ground. Kailangan ng mga ordinaryong tao na sumipsap ng Yuan Chi para magtanim, ngunit hindi niya ito kailangan. Kaya, hindi siya naapektuhan ng Yuan Chi. Gayunpaman, kung ang Yuan Chi sa Bloodstone Continent ay isa, kung gayon ang Yuan Chi sa Yinyang Temple ay 1,000,000 Yuan Chi. Ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Fair na. Pagkatapos bumalik sa Bloodstone Continent, kumislap ang mga mata ni Ye Zuan habang binuksan niya ang isang walang laman na pinto. Next stop, Lianian City. Matapos dumaan sina Song Suijing at Song Kaiju sa walang laman na pinto, nakarating sila sa isang malaking bulwagan. Daan-daang tao na ang nagtipon dito. Lahat sila ay nakatanggap ng balita at nagtipon dito upang salubungin ang pagbabalik nina Song Suijing at Song Kaiju. Matapos makita si Song Kaiju, sila Niu at ang asawa ni Song Kaiju ay sumugod at niyakap ang isa't isa. 3 taon na ang nakalipas. Sa oras na iyon, magkasamang nagdaraos ng kasal sina Ye Zuan, Ye Chong, at Song Kaiju. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang isang Yin-Yang Ancestor ay lilito nang wala sa oras at aagawin sina Song Kaiju at Song Kaiju. Buti na lang at walang namatay noong araw na iyon. Ang tanging nagtagumpay sa pagpapakasal ay sina Ye Chong at Lin Wenyo. Ang asawa ni Ye Zuan,
si Song Suijing, at ang asawa ni Lan Yu, si Song Kaiju, ay kinidnap. Dahil dito, nagsimula si Ye Zuan sa paghahanap ng kanyang asawa. Ngayon, sa wakas ay natagpuan na niya siya. Tatay, lolo, tumulo ang luha sa mga mata ni Song Kaijing nang makita niya sina Song Jing at Song Cheng na naglalakad palapit sa kanya. Buti naman at nakabalik ka na. Niyakap ni Song Jing ang kanyang anak na 3 taon nang noalay sa kanya at ipinakita ang isang masayang ngiti. Ang kanilang pamilya ay muling pinagsama. Sa nakalipas na 3 taon, maraming tao ang lumipat sa Lianian City. Ang mga nagretiro mula sa Great Song Dynasty ay dumating na lahat. Iniisip ni Ye Zuan na kapag tumaas ang antas ng cultivation space, direktang magbubukas siya ng isang kontinente para mabuhay at umunlad sila. Pagkatapos ng lahat, ang Yuanqi sa cultivation space ay hindi mas masahol kaysa sa Yinyang Temple. Ang mga taong ito ay maaaring mabuhay lahat hanggang 100 taong gulang. Sa hinaharap, kapag nakamit ni Ye Zuan ang immortal level o kahit rebirth level, maaari silang makinabang mula sa kanya at makapasok din sa immortal level, maging isang powerhouse. Sa pagkakataong ito, walang intensyon si Ye Zuan na umalis sa malapit na hinaharap. Higit pa rito, ang kanyang orihinal na katawan ay nangangasiwa pa rin sa pamilya Lu at nag-iimbestiga ng ilang bagay. Pagkatapos magpahinga, ang unang clone ay pupunta sa Glazed Light Holy Land upang makipagkita sa pangunahing katawan, at pagkatapos ay sisimulan na nila ang kanilang pagsasanay. Ngunit sa ngayon, mayroon pa ring mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Ang kasal 3 taon na ang nakakaraan ay naantala ng Yinyang Old Ancestor, kaya gusto ni Ye Zuan at Adjudicator Song na magdaos ng isa pang kasal. Isang araw lang ang pinaghahandaan para sa kasal. Espesyal na nagpadala ang lungsod ng Lianian ng mga eksperto para kunin ang mga kinatawan ng iba't ibang puwersa. Hindi na kailangan ng mga regalo kapag dumalo sa isang kasal. Sa halip, mayroong lahat ng uri ng mahahalagang table tasks at elixir. Mayroong mahigit 10,000 bisita. Naalala ni Ye Zuan na ang Supreme Sacred Beast, Rainbow Sparrow, ang nag-escort sa nobya sa kasal. Ngayon, syempre, hindi niya magagamit ang mga mababang antas na Saint Beast. Sa pagkakataong ito, ito ay isang pares ng Nirvana Level 9 Colored Phoenixes. Last time, 6 ang bride, pero this time, 4 na lang. Pagkatapos ng lahat, sina Lin Wenyu at Jiang Xinyan ay kasal na kay Ye Chong. Ang kasal ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na istorbohin sila. Hindi nagtagal, nagpakasal sina Ye Zuan at Adjudicator Song sa kani-kanilang mga nobya at bumalik sa kanilang sariling mga mansyon. Susunod, oras na para sa silid ng kasal. Sa lumulutang na isla ng Ye Zuan, mayroon lamang Song Suijing, Guan Yulan, at Ye Zuan. Isang tao ang nagpakasal sa 2 nobya ng sabay. Karaniwang hindi sapat ang katawan na ito, ngunit iba si Ye Zuan. Sok, isa lang ang adjudicator, pero 2 ako. Si Ye Zuan ay may palihim na tingin sa kanyang mukha. Bigla niyang ni-clone ang sarili sa labas ng pinto, at saka pumasok sa bridal chamber. Hindi nagtagal, narinig ang mga tunog ng kalikasan mula sa loob. Ang bloodline ng Gemini, ang hindi namamatay na clone ng Immortal Phoenix bloodline ay isang banal na kasanayan lamang. Sa araw na ito, matagumpay na naging babae ang 2 babae, sina Song Suijing at Guan Yulan. Sa orihinal, maaari nilang tapusin ang kanilang kasal 3 taon na ang nakakaraan, ngunit dahil sa Yinyang Old Ancestor, ito ay naantala ng 3 taon. Sa 3 taon na ito, pinipigilan ni Ye Zuan ang kanyang sarili. Ngayon, maaari na siyang magbulalas at maging isang tunay na lalaki. Ang sandali ng isang bagong kasal ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto. Bagamat wala si Ye Zuan sa Immortal Realm, ang kanyang katawan ay pinainit ng mahiwagang apoy. Kagabi, hindi natulog si Ye Zuan at ang kanyang 2 asawa. Alam ng Diyos kung ilang round ang kanilang pinaglabanan hanggang sa lumiwanag ang langit. Si Song Suijing ay nasa ika-7 antas ng Nirvana Realm at malapit nang makapasok. Medyo mahina si Guan Yulan, ngunit umasa din siya sa mga table tasks para maabot ang ika-5 antas ng Nirvana Realm. Dahil din dito kaya nilang mapaglabanan ang pahirap ni Ye Zuan. Kung hindi nila ito matitiis.
Si Yezuan ay mayroong immortal phoenix bloodline, ngunit sina Song Suijing at Guan Yulan ay wala. Kaya naman napagod ang dalawang babae at nakatulog. Pagkatapos, umalis si Yezuan sa floating island at pumunta sa Lianian City. But young master, binubuli mo ang dalawang magkapatid sa isang buong gabi, tama? Nang makita ni Luoluo si Yezuan, dali-dali itong lumapit sa kanya. Paano mo nalaman? Medyo nagulat si Yezuan. Of course I guessed. Hindi ako tanga. Inilabas ni Luoluo ang kanyang dila, pagkatapos ay kumuha ng drumstick at kinain ito. Pupunta ako sa isang senior, gusto mo bang sumama? Biglang sabi ni Yezuan. Senior, may senior ba dito? Nang marinig ito ni Luoluo, medyo nagulat siya. Si Yezuan ay nasa ika-8 antas ng Nirvana Realm, kaya imposibleng mayroong mas mataas kaysa sa kanya. Sa makatuwid, nahulaan ni Luoluo na ang senior na tinutukoy ni Yezuan ay dapat na isang senior. Oo, hidden expert, hindi ko alam kung saang lupain siya. Bahagyang tumanggo si Yezuan. Ang senior na sinasabi niya ay si Old Immortal Tian Ju ng malawak na ilang. 3 taon na ang nakalilipas, matapos mahuli sina Song Suijing at Song Kaiju, pumunta si Yezuan upang makita ang Old Immortal Tian Ju. Kung hindi sinabi sa kanya ni Old Immortal Tian Ju ang tungkol sa Yinyang Temple, malamang na hindi siya pupunta sa Glazed Light Sacred Ground. Sa makatuwid, may utang si Yezuan kay Old Immortal Tian Ju ng isang pabor, isang malaking pabor. Sa pagkakataong ito, magpapasalamat siya kay Old Immortal Tian Ju. Hidden expert, parang nasa immortality realm man lang siya. Medyo na-curious din si Luoluo, kaya sinundan niya si Yezuan at umalis. Ngayong nakapasok na si Yezuan sa ika-8 antas ng Nirvana Realm, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay sapat na upang masakop ang buong Bloodcliff continent kahit na walang eye of perception at killer instinct. Gayunpaman, hindi niya maarak ang malawak na ilang. Sa isang kisap mata, dinala niya si Luoluo sa kailaliman ng malawak na ilang. Senior, ibinuko ni Yezuan ang kanyang bibig, ngunit bago pa siya makatapos, isang matandang boses ang tumunog. Pumasok ka sa liwanag na haligi. Ang boses ay kay Old Immortal Tian Ju. Kahit na si Yezuan ay maaaring masakop ang buong Bloodcliff continent, kaya hindi nakakagulat na ang mahiwagang ekspertong ito ay alam ang kanyang pagdating. Dinala ni Yezuan si Luoluo sa liwanag na haligi at dumating sa harap ng isang kahoy na bahay. Ang matandang immortal na si Tian Ju ay nakaupo sa looban sa harap ng kahoy na bahay, nagsasanay ng kaligrapya at nililinang ang kanyang isip. Kabanata 1400. Nandito si Junior para magpasalamat sa Senior. Nahanap na ang asawa ni Junior. Ikinuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao at nagpasalamat sa kanya. Maliit na bagay. Ikan-away ng matandang immortal na si Tian Ju ang kanyang brush at tinapos ang huling hagod. Ito ay ang salitang Tian. Masyadong mababa ang kaharian ni Junior. Hindi ko alam kung paano babayaran ang Senior. Sabi ni Yezuan habang bigla siyang naglabas ng isang piraso ng pergamino mula sa kanyang interspatial na singsing at ibinigay ito kay Old Immortal Tian Ju. Sinulyapan ito ng matandang immortal na si Tian Ju, at sa sumunod na sandali, biglang nanginag ang brush sa kanyang kamay. Sky-piercing treasure map, sigaw ni Old Immortal Tian Ju sa kanyang puso. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang ekspresyon ay labis na nagulat. Pagkatapos ng isang pause, nagtatakang tanong niya, itong bagay, saan mo nakuha? Medyo nagulat si Yezuan sa tono niya. Tila napukaw ng bagay na ito ang interes ni Old Immortal Tian Ju. Nakuha ito ni Junior pagkatapos patayin si Yin Yang Old Ancestor, ngunit hindi ito maintindihan ni Junior, matapat na sagot ni Yezuan. Yin Yang Old Ancestor, halos lumuwa ang mata ni Old Immortal Tian Ju. Natural na alam niya ang tungkol sa Sky-piercing treasure map na ito, ngunit hindi niya inaasahan na halos mawalan siya ng ganoong kayamanan. Si Yin Yang Old Ancestor ay dumating sa Blood Rock continent noon. Hindi niya inaasahan na ang bagay na ito ay nasa kanyang interspatial ring. Gusto mong gamitin ang bagay na ito para bayaran ang pabor ko. Ang mga mata ni Old Immortal Tian Ju ay nahulog kay Yezuan. Oo. Mataimtim na tumanggaw si Yezuan. Ang isang patak ng tubig ay dapat bayaran ng bumubulusok na bukal. Ang halaga ng Sky-piercing treasure map na ito ay malamang na lumampas sa kanyang inaasahan.
Maging si Old Immortal Tianju ay interesado rito. Ngunit kung hindi dahil sa Old Immortal Tianju, hindi malalaman ni Yezuan kung saan hahanapin si Song Suijing. Maglilibot na lang siya sa Panglay Holy Land nang walang Taros, at hindi niya alam kung makikita pa niya ito muli sa buhay na ito. Kahit na ang 3 taon ay isang mahabang panahon, maaaring hindi mahanap ni Yezuan si Song Suijing sa loob ng 100 taon na wala ang Old Immortal Tianju. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Katulad ng dati, kapag ang templo ng Yin-Yang ay biglang nag-udyok ng isang malakas na kaaway at nawasak, maaaring mamatay din si Song Suijing at Adjudicator Song. Gaano man kahalaga ang Heavenly Treasure Map na ito, hindi ito maihahambing sa Song Suijing, kaya naramdaman ni Yezuan na sulit ito. Sige, kukunin ko. Tumanggo si Old Immortal Tianju at iningatan ang Heavenly Treasure Map. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Yezuan. Natatakot siya na ang Heavenly Treasure Map ay walang halaga. Kung ganoon nga, lagi niyang tatandaan ang pabor na ito. Kung mayroon kang anumang mga paghihirap sa hinaharap, maaari mo akong hanapin. Gagawin ko ang aking makakaya, dagdag ni Old Immortal Tianju. Salamat, Senyor. Ikinuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao at nagpasalamat sa kanya. Sa hinaharap, malalaman niya kung ano ang ibig sabihin ng Old Immortal Tianju's Do Your Best. Dinala mo ang batang babae dito para magtanong tungkol sa bloodline sa katawan niya, tama ba? Sinulyapan ng matandang immortal na si Tianju si Luoluo at sinabing, ang kanyang kadugo ay bihira kahit na para sa akin. Gayunpaman, may alam akong may kaugnayan sa batang babaeng ito. Kung gusto mong malaman pa, dapat kang pumunta sa kanluran ng Land of Reincarnation. Nang marinig ito, natigilan si Yezuan. Ang Land of Reincarnation, ang kanluran. Ang pangalang ito ay malinaw na nauugnay sa rebirth state. Hindi pa nakakarating si Yezuan sa immortality state, kaya hindi dapat ganoon kabilis. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yezuan na napakalakas ng bloodline ni Luoluo na nauugnay ito sa rebirth state. Maaaring si Luoluo ay isa ring reincarnator. Salamat, Senyor. Ikinuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao at muling nagpasalamat kay Old Immortal Tianju bago umalis kasama si Luoluo. Pagkaalis nilang dalawa, hindi napigilan ni Old Immortal Tianju na kunin ang Heavenly Treasure Map mula noon. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang papel at pinagsama-sama. Talagang nakakuha ako ng 2 Heavenly Treasure Maps. Ungol ng Old Immortal Tianju. Ungol ng matandang immortal na si Tianju. Hindi siya nang ahas na paniwalaan ang katotohanan ito. Pagkatapos umalis sa Great Wilderness, bumalik si Yezuan sa Lianian City. Young Master, mukhang makapangyarihan ang senior na iyon. Sa tingin mo anong kaharian siya? Tanong ni Luoluo. Kahit sa rebirth state, sagot ni Yezuan. Palagay ko hindi. Umiling si Luoluo. Anyway, mas malakas siya sa atin. Tumigil sandali si Yezuan bago nagpadala ng voice transmission kay Luoluo. Higit pa rito, pakiramdam ko ay hindi ito ang tunay na katawan ng senior na iyon. Ang nakita natin ngayon ay isang true energy avatar lang. Hindi pwede. Napalingon si Luoluo sa gulat at sumagot, kung gayon nasaan ang kanyang tunay na katawan. Hindi ako sigurado. Hindi ko alam kung bakit siya lilito sa Blood Rock Continent. Umiling si Yezuan. Gayunpaman, alam lang niya na ang Old Immortal Tianju ay nauugnay sa monster race sa Great Wilderness. Kung hindi, hindi niya sana siya pipigilan kanina. Sa oras na iyon, gusto ni Yezuan na lipulin ang halimaw na lahi sa Great Wilderness. Ngayong naisip niya iyon, medyo nakaramdam siya ng kilabot. Nanatili si Yezuan sa Eastern Continent sa loob ng 1 buwan. Sa buwang ito, bihirang lumitaw sina Song Suijing at Guan Yulan. Ito ay dahil kailangan nilang makipaglaro kay Yezuan sa gabi at matulog sa araw. Pagkatapos ng 1 buwan, oras na para kay Yezuan na umalis muli sa Sacred Ground of Fluong Light. Tulad ng para sa Eastern Continent, iniwan niya ang kanyang pangalawang avatar upang samahan ang kanyang pamilya. Di nagtagal, nakilala ng unang avatar ang kanyang tunay na katawan sa pamilyang Lu at nakipag-ugnay sa kanya. Sa buwang ito, narinig ng pamilyang Lu ang tungkol sa Crimson Blood Fire. May Broken Sky City sa hilaga ng pamilyang Lu. May longevity pageant na ginanap doon.
Kahit sino sa ibaba ng longevity state ay maaaring sumali. Ang Crimson Blood Fire ay isa sa mga reward. Panipi, namilog ang mga mata ni Yezuan. Pagkatapos, iniwan niya ang pamilya Lu. Ang longevity pageant ay gaganapin makalipas ang 3 araw. Sa makatuwid, kailangang dumating si Yezuan sa Broken Sky City sa loob ng 3 araw. Sa kabutihang palad, siya ay nasa tuktok ng ika-8 antas ng Nirvana Realm. Kung gagamitin niya ang Dark Shadow Steps, ang bilis niya ay hihigit pa sa isang eksperto sa longevity state. Pagkalipas ng 3 araw, dumating si Yezuan sa Broken Sky City. Kinabukasan ay ang araw ng longevity pageant. Ang pangunahing layunin ng longevity pageant na ito ay ang makahukay ng mga henyo. Una, ito ay upang subukan ang kanilang kaharian. Pangalawa, ito ay upang subukan ang kanilang edad. Pagkatapos, lahat ay mamarkahan. Matapos mamarkahan ang 100 tao, gaganapin ang pagsusulit. Ang Crimson Blood Fire ay ang gantimpala para sa unang lugar. Panipi, napaisip si Yezuan habang naglalakad siya patungo sa lugar ng pagpaparehistro ng longevity pageant. Ang pagsusulit sa pagpaparehistro ay pinapayagan lamang ang mga nakapasa at ang mga nabigo. Ang mga nakapasa ay muling susubok sa longevity pageant bukas. Sa oras na iyon, matutukoy ang mga resulta. Kung mayroong isang sekta na nagustuhan sa kanila, maaari silang mag-extend ng isang sanga ng oliba sa kanila. Kung hindi man lang sila makapasa sa pagsusulit sa pagpaparehistro, ito ay nangangahulugan na ang kanilang kakayahan ay lubhang mahirap. Pumasok si Yezuan sa longevity pageant at ibinigay ang Nirvana Pills para magparehistro. Napakasimple ng pagsubok. Gumamit siya ng isang espesyal na kristal. Whoosh! Ang kristal ay kumikinang. Nangangahulugan ito na nakapasa si Yezuan sa pagsusulit. Ito ang qualification token para sa longevity pageant. Number 666 ka. Isang attendant ang nagbigay ng token kay Yezuan. Hindi isang masamang numero. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagtanong sa kanyang isip, "Luo-luo, gusto mo bang subukan?"